Kailangan secure ang alas na magdadala ng pasabog ngayong gabi. Hindi ako magpapa-apekto sa mga sinasabi nila. Kung tingin nila maduduwag ako, nagkakamali sila. Mas lalo nabubuo sa akin na lumapit sa mga gerero. Ina, kapit mo na yan. Si Santino nasa meeting kay Avance. Patindi ang galit ni Santino kay Tanggol. Hindi natin alam kung ano nasa isip na baka kung anong gawin niya. May binabalak daw ang mga gerero na masama. Dapat titanggol. Ito na ang tamang panahon sa pagbabago, no? Kaya gagawin natin ang lahat para manalo tayo. Magkakatotoo ang sinabi ng mama at mamatay nga sa tanggol. Sigurado na ang pagiging mayor ko. How I'd love to see him die. Ang sabi nga ng mahal nating Chef PJ, pag ang Team Tanggol ay nanalo, Ma'am Olivia, pagkatapos po ni Chairman, kayo na po ang susunod. Ipapasundo ko po kayo. Okay. Opo. Thank you. Lorenzo. Ano po yun? Tawagan mo na si Isaac. Sabihin mo sa kanya, dalhin na dito si Fatima. It's about time na magsalita na siya tungkol sa mga gerero. Aray yan. at pag nanalo ang Team Tanggol, ultimo buwan, hindi kayo lulubugan. Sigurado akong iikot ang mga puwet ng mga gerero pag nalaman nila na magsasalita si Fatima at isisiwalat niya ang lahat ng nalalaman. I can't wait na makita ko sa kangkungan ang dati kong pamilya. Olivia, nangako tayo kala Fatima na puprotektahan natin sila. Sana pagkatapos ng eleksyon, tuparin natin ang lahat ng mga sinabi natin sa kanila. Baka mamaya, gamitin mo lang sila. Of course. I'm a woman of my word. Rigor Di Magiba? Andito na si Rigor Di Magiba. Ngayon, tinek po si Rigor Di Magiba. Pinapababa ka na, Fatima. Sige ho. Katotohanan ko magpapabagsak sa kanila. Pagkatapos ng gabing to, malalaman ng lahat kung anong klaseng tao talaga ang mga gerero. Gagawin ko to para kay Lamau. Halika na. Teka lang ho, gusto ko kasama si Papu. Inaantay ka na ni Mayora sa loob. Halika na. Ikaw nang bahala kay Pai. Halika na, Fatima. Speech. Okay. Andito na po si Fatima. Tanggol, ikaw nang bahala kay Fatima. Make sure she's safe. Rigor, salamat naman at nakarating ka. Alam mo, nakikiramay ako sa pagkamatay ng anak mo. Salamat po. Ang report sa akin ng kapulisan, wala pa raw silang suspect o ebidensya kung sino pumatay sa anak mo. Hindi ko na ako kailangan ng ebidensya, Mayor, para matukoy kung sino may mga nito. Si Tanggol lang naman may kayang gumawa nito at kayang pumatay ng sarili ng kapatid. Kaya nga't kakailanganin ko ang tulong mo para maproteksyonan ang ating mga malilenyo. Kung anong po paggawa niyo sa akin po, gagawin ko. Rigor, kailangan ko lang
isalaysay mo yung totoong nangyari, yung sakit na naramdaman mo sa pagkamatay ng anak. At kailangan malaman ng lahat ng tao at makapaghiganti ka sa ginawa sa'yo. Sabihin mo kung sino alam natin pumatay sa anak mo at siya ay hindi dapat manalo. Maasahan ko ba yan? Mamaya. Saka mo ako sa sakit. Sir, shoot na daw po. At ngayon naman, salubungin natin ng masigabong palakpakan ang tunay na mga kasama ni Tanggol sa pagbabago, ang ating re-electionist Vice Mayor, Olivia Guerrero Torres! Fatima, ayos ka lang. Pagkatapos nito, doon na kayo sa bahay dumiretso. Doon muna kayo tumira. Salamat, Tanggol, pero mas mabuti yata kung lumayo muna kami sa gulo. Doon na lang muna kami sa sementeryo kung saan mo kami nakita. May nagpatuloy sa amin doon. Fatima, nangako kay Mampaing. Ang sinabi ko, puprotektahan ko kayo. Pero ayaw naman namin maging pasakit sa pamilya mo, Tanggol. At sigurado naman pagkatapos ang meeting na to, tapos na ang mga gerero. Ligtas kami, kahit walang protection mo. Sige, bahala ka. Basta dadalawin ko kayo sa sementeryo para masigurado kong kaligtasan niyo. Salamat, Tanggol. Salamat sa lahat. Fatima, kung hindi ka sigurado at nagdadalawang isip ka, huwag mo ituloy. Iniisip ko ang kaligtasan mo. Hindi mo kailangan gawin to. Laban ko to. Hindi, Tanggol. Naging laban ko din doon pinatay ni Miguelito ang pamilya ko. Kaya hindi ko to ginagawa para sa akin lang. Ginagawa ko to para kay Lola Nati, kay Lolo Totoy, kay Tito Lito, at kay Babu. Ito lang ang paraan ko para maiganti sila. Basta pinapangako ko sa'yo. Nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Nasa likod mo ako. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Olivia Guerrero Torres. Alam kong kilala niyo na ako dahil matagal na ako sa mundo ng politika. Nagsilbi ako bilang konsehal at vice mayor. At nangyari ang lahat yon dahil sa apelyido ko, Guerrero. Magandang gabi, mga Manileño! Ang kinalulungkot lang ngayon ay yung kung aking sariling kapatid ay lumalaban bilang Vice Mayor. Alam po natin na parte siya ng Guerrero na pamilya. Kaya nga lang po, nauna sa kanyang ambisyon na wala na siyang pakialam kung makaapak ng ibang tao. Ang isa pong napakabigat sa aking damdamin ng aking pamilya ay ang pagpatuloy ng pagbabastos ng aking kapatid na si Olivia. Dahil mag-alyansa sa mga kalaban! Nagtataka kayo kung bakit hindi ko sinusuportahan ang mga Guerrero.
Dahil ngayon, namulat na ako sa katotohanan. Alam ko na at nakita ko na ang kabulukan at kabaluktutan ng pamilya ko at hindi ko na yan masigmura! Ngayon po, napatunayan ko na ang paano ko magsilbi sa inyo, sa ating mga kababayan, sa ating mga taga-lungsod. Nagpatayo tayo ng maraming struktura at dagdag tayo ng dagdag na services para gumanda ang buhay ng ating mga kalunsod. Wala naman talaga silang malasakit sa inyo. Wala silang pakialam sa Maynila. Wala silang pakialam sa inyo. Ang gusto lang nila ay magpayaman at protektahan ang kanilang reputasyon. Pero ang totoo, masasama silang tao. Mga manggagamit sila. Mandaraya. Mga magnanakaw. At higit sa lahat, mamamatay tao! Mga ka-Manilenyo, hindi lang ang aking mahal na kapatid na si Nelia ang may barugton na paniniwala. May isang tao dyan na mapapagkunwari na tumatakbong bilang mayor na kilala sa pangalang Tanggol. Ayaw mo namang isipin yun na sinasabi ko to dahil gusto ko siyang siraan lang. Kaya naman, ang ginawa ko, inimbitahan ko ang isang tao na magpapatunay ng tunay na pagkatao ni Tanggol. Meron tayong bisita ngayong gabi, espesyal na bisita na magpapatotohanan sa lahat ng sinasabi ko. Isang biktima ng mga gerero. Si Fatima Benito! Dito po, si Corporal Rigor Dimagiba. Magsasaliksay po siya ng kanyang alam na katotohanan. Fatima, sigurado ko bang gagawin mo ito. Kung natatakot ka, huwag mong gawin. Baka malagay sa langanin ng buhay mo. Si Fatima Benito! Fatima, hindi mo kailangan gawin to. Fatima! Raman. Raman. Ako. Pati na kami. Kamusta si Tanggol dyan? Maayos naman yung meeting de Avance. Maraming dumalo. Pero Ramon, meron kang kailangan malaman tungkol sa kabilang kampo. Send ko sa'yo yung link na live stream nila.
Ako po si Corporal Rigor de Magiba ng LEA. Naka-assign ako sa presinto ng Quiapo. Ang lugar na kinalakihan ni Tanggol Montenegro. Ako ang napalaki sa kanya. Ako ang tumayong ama niya, pero hindi ko siya kadugo. Walang matinong tao ang hilingin maging kapamilya niya. Sa katunayan ho, nakulong yan dahil sa droga. At ako mismo ang humuli at nagpakulong dyan. Walang dinala si Tanggol Montenegro sa pamilya ko. Hindi gulo, perwisyo at masakit. Dahil ang buong pagkatao niya ay isang malaking sukpa. Si Tanggol Montenegro ay isang salot sa lipunan. He would do everything to destroy Tanggol. Pati na ang reputasyon niya. Minasakitan ko ng aking pamilya. Pinatay niya ang sarili niyang kapatid. Pinatay niya ang aking anak na si David. Pinatay ng tumatakbong mayor ang aking anak. Ninakaw ni Tanggol Montenegro ang buhay at kinabukasan ng isang napakatuloy tao. Huwag kang mag-alala, Corporal de Magiba. Hindi ko hahayaan na mapunta sa kamay ng mga kriminal ang ating lungsod. At kung mapatunayan na may kinalaman sa Tanggol pagkamatay ng iyong anak, papangako ko sa iyo, bago ako bumaba bilang mayor, ipapakulong ko si Tanggol! Corporal de Magiba, saludo ko sa iyo kasama na ang mga madilim. Maraming salamat. Sama niya. Nagpagamit pa siya sa mga gerero para lang saktan si Tanggol. Sino ang susunod niyong Vice Mayor? Roberto Guerrero! Guerrero! Kahit magsama-sama pa sila lahat mga kalaban ni Tanggol, hindi nila mapapatumba ang anak natin. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अपने अपने जगहों पर मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है। दोस्तों, एक चीज़ और एक नेगेटिविटी जो कि पाकिस्तानियों की को पेश आती है, जितने भी न्यू कंटेंट क्रिएटर उठते हैं, ठीक है जी, उनके माइंड में ये होता है और ये चीज़ उनको खटकती है हमेशा कि अगर हम पाकिस्तान में रहकर कोई भी कंटेंट शुरू करते हैं फेसबुक पर या टिकटॉक पर, ये तो ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, और इंस्टाग्राम, जिनकी मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में हमें नहीं मिलती। पाकिस्तान में ले दे के वाहद एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूट्यूब बचता है जिसकी हमें मोनेटाइजेशन भी मिलती है और जिसकी बराह रास्त हमें अर्निंग भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। उसके अलावा जो 3 बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनमें हमें अर्निंग भी नहीं मिलती, और जो है वो पहली तो बात है उनकी मोनेटाइजेशन ही नहीं होती। पाकिस्तान में उनकी मोनेटाइजेशन ही एलिजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमें उनकी अर्निंग नहीं मिल सकती, ठीक है। तो एक नेगेटिविटी देखने को मिलती है कि अगर हम कंटेंट शुरू कर भी लें, अपना कंटेंट बना भी लें, तो क्या फ़ायदा, हमें उसकी अर्निंग तो मिल नहीं सकती। किसी हद तक दोस्तों ये बात आपकी बिल्कुल राइट है, लेकिन अभी की अगर बात करें तो फेसबुक पे बहुत सी अपडेट आ चुकी हैं। आपका अपना कंटेंट हो, आपकी अपनी वॉइस हो,
अपनी आपकी वीडियो हो, आप कोई चीज़ इसमें कॉपीराइट इस्तेमाल ना कर रहे हो, तो आपकी वीडियो जो है वो आपको जो है ना वो फेसबुक करके देता है, चैनल जो है आपका पार्टनरशिप में आ जाता है, यानी कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, फेसबुक का। लेकिन ये है कि अगर ये चीज़ ना भी हो, यानी कि अगर ये तो अपडेट अब की निकली है, तो आया कि जो लोग इससे पहले पाकिस्तानी फेसबुक पर काम कर रहे थे उनका फिर क्या फ़ायदा काम करने का। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अगर एक बंदा जिसके फेसबुक पर 2 लाख 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं और उसके एक मंथ के को 20 मिलियन 25 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो कितने पैसे कमा रहा होगा, या जो फेसबुक उसको कितने को डॉलर दे रहा होगा? मैक्सिमम अगर वो पाकिस्तान में रह के उसको पाकिस्तानी ऑडियंस है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका 400 से 500 डॉलर बन रहा होगा। ठीक है, इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद तो फिर आया उसको फ़ायदा क्या है? मैं आपको बताता हूँ। जितने भी दोस्त बड़े बड़े चैनल्स होते हैं और उनकी जो ऑडियंस होती है, बेसिकली उनके पास जो फ़ायदे की चीज़ होती है वो होती है उनकी ऑडियंस, और उसी ऑडियंस के ज़रिए वो पैसा कमाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उन पे प्रमोशंस होती हैं। वो प्रमोशंस किस लिए होती हैं? जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, छोटी मोटी कंपनीज़ भी लगा लें, वो टारगेट करती हैं उन लोगों को जिनके पास ऑडियंस हो। यानी कि मेरा चैनल, अगर मेरे चैनल पे 2 लाख 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं तो मेरे पास ऑडियंस है, यानी कि मेरे पास 2.5 लाख लोग हैं जो कि मुझे देखते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैं, अगर कोई भी कंपनी मुझे कोई अपना प्रोडक्ट देगी और मुझे बोलेगी कि आपको हम इतने पैसे देंगे और आप जो है हमारी प्रोडक्ट की प्रमोशन करें, यानी कि लोगों को बताएं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, आप यहाँ से ले सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है, तो वो कंपनी उसके एवज मुझे काफ़ी सारे पैसे देती है, जो कि ये जो अर्निंग होती है हमारी मंथली से बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी लोग जो आपको बुद्धू लगते हैं, जो यूट्यूब पर या फेसबुक पर सिर्फ फॉलोअर्स के लिए काम कर रहे हैं, वो बुद्धू नहीं होते, वो प्रमोशंस के ज़रिए पैसा कमा रहे हैं। और प्रमोशंस के ज़रिए पैसा सिर्फ और सिर्फ आप कमा सकते हैं जब आपकी फ़ैन फॉलोइंग हो, जब आपके पास ऑडियंस हो, जब आपके पास पब्लिक हो जो आपको देख रही हो। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई है कंटेंट फेस कैम अपनी वॉइस के साथ, तो ये कभी भी ना सोचें कि आपको अर्निंग नहीं आएगी। दोस्तों मेन चीज़ जो अर्निंग है वो है फेस वैल्यू। ठीक है, अगर आपकी 2 चीज़ें हैं, अगर आपके पास फेस वैल्यू है तो भी आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं, और अगर आपके पास फेस वैल्यू नहीं है, आपकी समझ लें आपके पेज की फ़ैन फॉलोइंग है, आपके पेज पर ऑडियंस है, पब्लिक है, तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो पावर, आप कोई भी कंटेंट शुरू करें उसमें अगर आप अपना फेस यूज़ करते हैं और अगर वो आपका चैनल चल जाता है, आपका कंटेंट चल जाता है और आपकी एक फेस वैल्यू बन जाती है, तो समझ लें कि आप आने वाले टाइम में कामयाब इंसान हैं। आपको कोई भी प्लेटफॉर्म अगर कुछ भी ना देना, तो आप प्रमोशन से काफ़ी पैसा कमाने वाले हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी फेस वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा आप कंपनीज़ आपसे प्रमोशन लगवाएंगी। तो ये है बेसिक तरीका पैसे कमाने का। और जितने भी ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, वो प्रमोशन से लाखों करोड़ों रुपये कमाते हैं, उतने पैसे के जितने वो उनको कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं दे रहा होता, उससे ज़्यादा वो किसी ना किसी प्रमोशन के ज़रिए कमा रहे होते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। ठीक है।